Maganda kayong lahat, mga kananay. Ang kananay nyo gagala na naman kasama si Mister. Ayan, at nandito nga kami at sasakay kami ng mahabang train. Hala, train daw. Kararating lang galing sa kung saan. Ayan mga kananay, namamasyal lang. Taman lakad lang kami ni Mister at nagkayayaan na naman kami dini sa kung saan. Kami na naman ay doon papupunta. Pupuntahan namin ang aming, ayun na yun. May ire-reveal ako sa inyo mga kananay. Alam nyo ba? Ay, hindi pa pala. Kaya nga ire-reveal ko, diba? Ang mga kananay, antayin nyo na lang kasi uunahin muna namin sabihin sa isang taong napaka-importante sa buhay namin bago ko sabihin sa inyo kung bakit kami halos sa loob ng isang buwan nakaka-3 beses kami na apat ba, hindi ko na mabilang. Ire-reveal ko sa inyo kung saan talaga kami nagpupunta sa mga alanganing oras, mga ganun. Ang alis kasi namin minsan sa alauna, 12. Ganun ang alis namin dito sa bahay, mga kananay. At ito na nga, pupunta na nga kami dito sa mahabang sakayan na ito. Sakay kami ng MRT. Dito kami sasakay mga kananay para naman kami madaling makauwi rin at hapon na nga ito. Kailangan namin makabalik na maaga, gawa ng may obligasyon. Ayan mga kananay, may nakita akong bata. Akala ko mga kananay, manika. Kung hindi gumalaw, hindi ako na bata pala. Ang gandang bata. Diyos ko, ang puti-puti ng hair niya. Sabi ko, daddy, manika ba yun? Sabi niya, manika na galaw. Kasing laki, kasing payat ng Barbie na malaki. Ganun siya. At eto na nga, kung may nakakaalam kung saan lugar ito, lagi kami nandito. Wala lang, namamasyal. Hindi, meron kami pinupuntahan dyan. I-reveal ko rin sa inyo kung bakit at saan at ano. Uunahin lang namin sabihin sa taong talaga sa amin. Yun talagang malaking pagkakautang ng loob namin sa tao na yan. Mabait yan, sobra. Kaya hindi ko muna siya i-reveal sa inyo. Ayan, nakita nyo, ano yan? Nakita nyo yan? Farmers Cubao. So, ibig sabihin, nandito na naman ako sa Cubao. Nandito na naman kami ni Mr. sa Cubao. Gala-gala ang kananay. Uy, ayan, may importanteng mahalaga kasi kami dyan pinupuntahan mga kananay. Sasabihin ko rin yan sa inyo, pero uunahin ko lang yung taong mahalaga sa buhay ng pamilya ko, namin. Kaya hindi ko sasabihin yan hanggat hindi pa, siguro by February. Masabi lang ni Mister na may ganito. Sa inyo ko rin sasabihin, i-reveal ko rin sa inyo yan. Kung ano yung pinupuntahan namin lagi dyan sa Cubao Farmers. Ang ganda dyan mga kananay, ang daming isdang malalaki, sariwa. Siyempre tayo, nagko-commute, di tayo pwede bumili ng isda, bawal. Magkakaroon ng At eto na nga, pauwi na kami mga kananay. Siyempre dito kami pumila sa dual citizen si Mister. Alam nyo na yan. Kaya eto, mabilis kami. Heavy traffic. Uy, tingnan mo mula Santulan. O, tingnan nyo ang ano nyan. O. Mula Santulan, Diyos ko, saan kayo dyan? O. Ang haba ng traffic. O. Diyos mio Marimar. O, diba? Magbibili ka pa ba ng sasakyan? Tapos pipila ka lang ng ganyang kahaba? Diyos mio Marimar. Kaya ako nawawala ng... Sabagay, wala rin naman pala akong pambili ng sasakyan. Ano ka ba kananay? Pangarap na lang, nangaaway ka pa rin. Ayan, mga kananay. Kaya hindi ako... Wala talaga akong planong bumili ng sasakyan. Oy. Tama na sa akin yung ganun na lang, yun na lang bibiling ko, yun na yun, yun siya na yun, yun, mga kananay. Hindi ko rin alam kung ano yun. Ayan, talaga na buti na lang at MRT ang sinasakyan, walang traffic, diro-diretso, kaya maaga kami makakauwi, harinawa.
Pero, inabot pa rin kami ng alas 7 ng gabi makarating sa aming tahanan. At kami inabot nga ng traffic naman pagdating namin dito sa aming dadaanan. At nakavan na nga kami. Kaya, ayan mga kananay, ginabi ang kananay nyo. Pagdating namin, awa ng Diyos, okay naman ang lahat. Kaya, thank you lagi, Papa God. Lagi nyo kaming ginagabayan, pinoprotektahan. Ayan, hanggang dyan na lang mga kananay. Tayo magpaano na muna. Magtawag dito. Maglalaylo-laylo muna ang kananay nyo at gabi na. Matutulog na ang kananay nyo. Ang ganda ng view. Di ko nakakita ang magandang tower na nakabaw. Salamat sa inyong panunood. Ingat po tayong lahat.